Isipin mo, gumastos ka ng kalaki-laki para lang makapunta rito at maging permanent resident. Tapos, ang kakalabasan, naloko ka na ng babae, na-scam ka pa ng kalahi nyo. At ngayon, wala na siyang papel. Siya ay illegal na rito. Yun! Alam nyo na kung anong gagawin natin. Susundo na naman tayo sa aking asawa. Ano yun ngayon hindi yun nagpapahatid kasi inuuna kong ihatid yung mga anak ko sa school di ba? Siya nasa nandito siya sa city ngayon. Hindi siya sa fire hall, yung sa fire department. Ang schedule niya diyan mas late. Kaya ngayon, nagbabas lang siya papunta sa trabaho. Ang hinahatid ko lang yung mga anak ko pagka umaga. Sabi niya okay lang daw okay. Tapos, ngayon, yung aking dalawang anak, dyan na sa bahay. Yung panganay ko, mahihain yun Si JC, yung bunso ko, mahilig yan magkakanta, ganyan, parang maraming talent yung bata na yun. Itong panganay ko, may naman yan, talent naman yan, kaya lang mahihain. Ngayon, meron daw silang group project sa school, sa music class nila. Wala raw siyang ibang kasi nagbe-bass guitar daw siya. Ngayon, ang problema, sabi niya, napilit lang ako daddy ako yung magiging lead na singer. Kasi wala raw gustong kumanta. So napao daw siya na siya kumanta. Kaninang umaga yon, sabi niya, I'm screwed daddy, I'm screwed. Gumaganon siya Kasi talagang narinig namin ng asawa ko, nagbo-vocalization pa sa kwarto. Pero may boses naman siya, mahihain lang kasi talaga. So, ngayon pagdating niya, tinanong ko, kumusta yung yung project niyo? Yung yung inyong performance. Sabi niya, nag 2 thumbs up job well done daw, sabi ng teacher nila. Sabi ko sa kanya kasi kaninang umaga, hindi yan mahal, lang naman yan, ganyan lang talaga pagka sa simula nahihiya ka, pero pagka tingnan mo nalagpasan mo na yung ganyan, you'll boost your confidence, sabi ko sa kanya. Kaya kanina tingnan, pagka-uwi niya dyan, masayang masaya, tapos kumakanta-kanta na. Siya, parang alam mo yun, parang na-boost nga yung kanyang yung kanyang confidence, kasi mahiyain masyado yung bata na yun. Ngayon kumakanta-kanta na Yung isa, grabe, multi-talented yun. Ngayon nagba-volleyball, ngayon nagfo-flute, daming gustong gawin sa buhay maganda lang dito sa school nila dito. Talagang more on sila yung mga activities na hindi yung puro puro aral lang na libro, sulat, dito ginagawa sa mga bata. Ginagawang active sila sa sa kahit anong mga pwedeng gawin sa music, sa sports, basta maraming mga club sa mga schools nila na pwedeng salihan. Hindi yung tulad ng sa Pilipinas na mostly academics ang yung pinagtutuunan ng pansin ng mga bata, di ba? Diyan hindi, kaya makikita mo na masaya yung mga estudyante. Wala lang. Natutuwa lang ako dito sa Canada about sa ganyan. Pero yun lang ang aking maikikwento sa inyo na extra. Pero meron akong mas magandang nabalitaan. Eto na naman tayo. Eto na naman. Balita to sa Winnipeg na na hindi naman sila kababayan. Sila mga mekus na naman. Puro na lang sila yung magpalit na kaya ako ng channel. Gawin ko na mekus, no? Mr. Nobody 2. Kasi puro sila yung balita Hindi kasi, kaya naman silang madalas na balita, sila yung, yung parang, sa sobrang dami nila rito, sobrang dami ng istorya nila. Hanip na yan. Yun nga, yung yung gusto ko ikwento sa inyo. Pumunta siya dito sa Canada as, asawa ng student. Ang yun, simula ng story na yun, binayaran daw niya yung babae para ikasal sa kanya at para papuntahin dito sa Canada as a student. Sa kanila yata parang normal lang yung mga ganyan yung para lang makapunta rito sa Canada. Kung ano-ano yung mga ginagawang mga pathway nila para makapunta. 'Di ba nga yung balita ni Miss Ina na parang last resort daw dapat
dito ka raw manganak. Walang nga, pati yun, ginagawa niyong pathway, halahanap na yan, para lang, ano kayo dito, makapag-stay kayo sa Canada. Parang ginagawa, anchor ba yun? Ito, ang ginawa naman nitong lalaki, binayaran niya yung, yung babae, para ikasal sila, para ipadala niya rito sa Canada. Ayun nga, napunta rito sa Winnipeg yung, yung babae. Pagpunta raw dito, siguro mga ilang buwan lang, napasunod niya na yung asawa niya, yung lalaki. Kasi nga, kasal sila eh. Ngayon, pwedeng magtrabaho si husband na full-time as open work permit. Di ba ganun yung dati, na kahit anong kunin mo na program, mabibigyan ka ng open work permit. Pero ngayon, hindi na pwede yan. Yung mga nabibigyan na lang ata ng mga open work permit, yung mga nasa masteral na degree. Pero itong time na to daw, pinag-aral niya lang yung asawa niya, tapos nakapunta na sila rito. Okay na raw, maganda na raw yung istorya. Pagdating niya dito, nag full time daw siya na trabaho. Si misis niya, nagpa part time habang nag-aaral. Maganda yung kinakalabasan ng plano niya eh. Isipin mo, yung 65,000 niya na puhunan, nakikita niya maganda na yung napupuntahan. Eto na. Si babae, syempre di ba binayaran niya lang naman si babae. Hindi naman talaga sila yung yung kinasal na dahil sa sila nagmamahalan, ganyan. O eto na nga. Si babae, nagtatrabaho pala sa Walmart as a part-time lang. Nakakilala ng PR. PR din na na kalahi nila. Na nagkaroon ng relasyon yung babae sa PR na lalaki. Ang nangyari daw, secret, ginawa ng babae, nag-divorce dito. Kasi pwede kang, kahit kasal kayo sa lugar nyo, kunyari, sa Pilipinas, pwede kayo dito mag-divorsyo. Kasi dito open ang divorce eh. Hindi tulad sa Pilipinas, walang divorce, di ba? Sa dito, pwedeng mag-divorce. Yun nga nangyari. Nagpasa ng divorce yung babae. Tapos, a week later lang daw na na-divorce siya sa kanyang asawa. Yung lalaki na nagdala sa kanya dito, nagbayad ng 65,000 para mapunta siya dito, hindi na raw na-renew yung work visa. Kasi syempre, connected ka sa student di ba? Kaya ka nakakuha ng open work permit. So, ang nangyari, naghanap ngayon siya ng lilipatan na company na magbibigay ng LMIA. Meron siya ngayon nakilala na kalahi nila, na pinangakuan siya sa BC raw banda siya nakakuha ng nakilala yung lalaki na yun. Pinangakuan siya na bibigyan siya ng LMIA at trabaho. Kinausap siya, magkano? $15,000. Magkano na yung una niyang ginastos? $65,000. Tapos ngayon, $15,000 naman. Nakaka 80,000 na siya. Isipin mo, $80,000 Canadian dollars para lang maging permanent resident dito sa Canada. Samantalang ako walang ginastos, no? So ayun na nga. Akala niya well and good na. Lang pala, scam. Pagbayad niya raw, wala na, hindi na raw nagpakita yung yung lalaki. Yung LMIA na na inaasahan niya, hindi na raw niya nakuha. At ngayon, wala na siyang papel. Siya ay illegal na rito. Wala na akong balita ukol doon kasi hindi ko alam kung nakauwi na yung lalaki. Pero kawawa yung pinagdaanan niya na istorya ay ng aking asawa. Isipin mo, gumastos ka ng kalaki-laki para lang makapunta rito at maging permanent resident. Tapos ang kakalabasan, naloko ka na ng babae, na-scam ka pa ng kalahi nyo. Napakalungkot na istorya. Pero yun lang yung aking balita. Ito na yung aking asawa. Kumusta ang trabaho? Busy. Busy panis. Pero yun lang muna yung aking kwento sa inyo. Maganda yung kinuwento ko ngayon. Maganda yung marites ko sa kanila ngayon. Pero interesting na istorya. Pero actually, nangyayari naman talaga yung mga ganong istorya dito sa Canada. Kasi nga, yung kinuwento ko sa kanila, yung kwento kay Miss Ina na ginagawa na nilang pathway yung dapat manganak ka dito. Para ginagawa nilang anchor yung anak nila na magiging Canadian citizen para hindi sila mapauwi. Ngayon, hindi na rin bago tong kinuwento ko na istorya. Kaya lang, masaklap lang yun. Ang laki ng nagastos ng lalaki.
Yeah. Sige na, mag-like, share, subscribe na. Ang haba na ng istorya ko, ganun lang yan. Pero, yun. Boss si Lori, Ikikwento ko na lang sa kanya, no? Nakwento ko na sa inyo, yung ating marites. Di ba? Maganda yung marites natin yan. Sige na. At kami ay uuwi na. Like, share, subscribe, yung mga alam nyo rin. Sige na, paalam.